Bago ka magbayad sa SSS ngayong buwan, pakinggan mo muna itong video na ito dahil may paraan pala para umabot ka ng hanggang 10,000 piso na buwan ng pensyon kahit 45 years old ka na at parang huli na raw ang tsansa mo. Oo, tama ang narinig ninyo, hindi pa huli. At ito mismo ang gusto kong ipaliwanag sa inyo ngayon ng malinaw at simple para alam ninyo kung ano talaga ang tamang gagawin bago kayo magbayad ng susunod ninyong kontribusyon sa SSS. Kumusta, mga kababayan? Kung kayo ay SSS member, GSIS member, senior citizen, retiree, o kahit kayo pa ay kasalukuyang naglilingkod sa gobyerno, panatilihin ninyo itong video na ito hanggang dulo. Dahil ang topic natin ngayon ay hindi lang para sa mga malapit ng mag-retire. Ito ay para rin sa mga nasa 40 pa lang, pero gustong makasiguro na hindi sila mahihirapan pagdating ng oras ng kanilang pagre-retiro. Una sa lahat, gusto kong linawin sa inyo, bakit importante ang edad na 45 sa kwentong ito? Dahil marami sa atin ang naniniwala na kapag 45 years old ka na at bago ka palang nagsisimulang mag-ambag ng seryoso sa SSS, wala ka ng pag-asa na makakuha ng malaking pensyon. Mali po iyan. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang tunay na computation base mismo sa opisyal na formula ng SSS kung paano posibleng umabot ng 10,000 piso pataas ang buwan ng pensyon ninyo kahit nagsimula pa lang kayong mag-contribute ng seryoso sa edad na 45, ito ang hindi alam ng marami. Ang pensyon ninyo sa SSS ay hindi basta-basta lang binibilang. May 3 paraan ng pagkuwenta ang SSS at ang pinakamataas sa 3 iyon ang siyang ibibigay sa inyo bilang buwanang pensyon. Ang una, base sa haba ng taon ninyong nag-ambag at sa halaga ng inyong average monthly salary credit o AMSC. Ang pangalawa, simpleng 40% ng inyong AMSC. At ang pangatlo, ang pinakamababang garantisadong pensyon, 1,200 piso kung 10 taon ang inyong credited years of service o 2,400 piso kung 20 taon naman. Ngayon, dito papasok ang mahalagang bahagi. Kung magsisimula kayo ngayon sa edad na 45 at magpapatuloy kayo hanggang edad 65, iyan ay eksaktong 20 taon ng regular na kontribusyon. At kung ang inyong average monthly salary credit ay aabot ng humigit kumulang 25,000 piso, na posible kung kayo ay self-employed, voluntary member o OFW na maayos ang kita, gamit ang unang formula, 300 piso, dagdagan ng 20% ng 25,000 na siyang 5,000 piso, dagdagan pa ng 2% ng 25,000 na i-multiply sa 10 taon na labis sa unang 10 taon. Ibig sabihin 20 taon minus 10 taon, nakatumbas ng 5,000 piso. Kapag pinagsama-sama natin ang lahat, 300 dagdag 5,000, dagdag 5,000, umaabot ito ng humigit kumulang 10,000, 300 piso bawat buwan. At hindi pa dito kasama ang dagdag na 1,000 piso na additional benefit na ipinagkakaloob ng SSS sa mga kwalipikadong pensyonado. Kaya kung titingnan natin ng buo, maaabot talaga ang lampas 10,000 piso kahit nagsimula pa lang kayo sa edad na 45. Pakinggan ninyo itong mabuti, hindi ito garantisadong mangyayari sa lahat. Nakadepende ito sa 2 bagay. Una, kung gaano kataas ang inyong idineklarang monthly salary credit, at pangalawa, kung tuloy-tuloy at walang puwang ang inyong pagbabayad hanggang sa umabot kayo sa 20 taon o higit pa. Ngayong 2026, ang pinakamataas na monthly salary credit na pwedeng ideklara ay umaabot na ng 35,000 piso mula sa dating 30,000 lamang. Ibig sabihin,
Mas malaki ngayon ang puwang para tumaas ang inyong posibleng pensyon kumpara noong mga nakaraang taon. Ngunit narito ang babala na dapat ninyong tandaan bago kayo magbayad ng susunod na kontribusyon. Hindi pwedeng basta-basta magpapataas ng malaki ang idineklarang MSC ninyo, lalo na kung malapit na kayo sa edad ng pagreretiro. May mga panuntunan ang SSS na pumipigil sa biglaang pagtaas ng deklarasyon ng sahod dahil ito ay para protektahan ng sistema laban sa maling paggamit ng formula. Kaya kung nagbabalak kayong magsimula o magpataas ng kontribusyon, mas maganda kung gagawin ito ng maaga, hindi lang sa huling ilang buwan, bago kayo mag-apply ng retirement. May isa pang mahalagang update na dapat ninyong malaman, ang tinatawag na Pension Reform Program. Simula pa noong Setyembre 2025, patuloy ang isang makasaysayang 3 taong pagtaas ng pensyon para sa mga retirement at disability pensioners. Bawat Setyembre, mula 2025 hanggang 2027, may 10% dagdag sa buwanang pensyon. Kapag natapos na ang buong proseso pagsapit ng 2027, aabot na sa humigit kumulang 33% ang kabuuang pagtaas mula sa antas noong 2024. Para naman sa mga death at survivor pensioners, 5% ang taunang dagdag, na umaabot sa kabuuang 16% pagsapit ng 2027. Kaya kung kayo ay kasalukuyan ng pensyonado o malapit na, tandaan ninyo, hindi lang kayo aasa sa unang computation. May dagdag pa na darating taon-taon hanggang sa 2027. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa mga utang o loan deductions dahil marami sa inyo ang nagtatanong kung paano ito nakakaapekto sa inyong pensyon. Kapag kayo ay mag-a-apply na ng retirement benefit at may natitira pa kayong hindi nabayarang short-term loan sa SSS, halimbawa salary loan o calamity loan, automatiko itong ikakaltas ng buo mula sa inyong proceeds ng benepisyo. Kaya kung may balak kayong mag-file ng retirement sa mga darating na buwan, mainam na simulan na ninyong bayaran o ayusin ang inyong mga natitirang utang para hindi kayo magulat kapag bigla na lang bumaba ang halagang matatanggap ninyo. Dito rin papasok ang tinatawag na clawback o offset. Ito ay nangyayari kapag may naunang natanggap na benepisyo na labis sa dapat ibinigay o kaya naman ay may hindi pa nasisettle na obligasyon, halimbawa, unemployment benefit na nasettle na dahil sa desisyon ng isang kaso, pwede itong ikaltas, buuman o bahagi lamang mula sa inyong retirement benefit. Kaya mahalaga, mga kababayan, na laging updated ang inyong mga record sa SSS. At kung may tanong kayo tungkol sa inyong balanse, huwag mag-atubiling tumawag mismo sa opisyal na SSS hotline sa 1455 para hindi kayo maloko ng mga hindi opisyal na sources. At apropo diyan, pakinggan ninyo itong mabuti. Dumarami na naman ang mga scam na nangungumpanya sa mga pensyonado. May mga grupo sa social media na nangangako ng guaranteed 10,000 pesos pensyon kapalit ng bayad na processing fee o kaya naman ay mga fake na text messages na nagsasabing kailangan ninyong i-verify ang inyong account sa pamamagitan ng pag-click sa isang link. Huwag po kayong magtitiwala agad. Ang SSS ay hindi humihingi ng bayad para lang i-verify o i-boost ang inyong pensyon. Kung may nag-aalok sa inyo ng ganito, mas mabuti pong tumawag muna kayo sa 1455 bago kayo kumilos para masiguro nating ligtas ang inyong pera at ang inyong impormasyon. Ngayon, para naman sa mga GSIS pensioners at mga kasalukuyang naglilingkod pa sa gobyerno na kasama nating nanunood, bagaman iba ang formula ng GSIS kumpara sa SSS, pareho pa rin ang prinsipyo. Mas mataas ang inyong salary base
at mas mahaba ang inyong serbisyo, mas malaki rin ang posibleng pensyon ninyo. Kaya kahit kayo ay hindi SSS member, importante pa rin para sa inyo na alamin at bantayan ang inyong sariling computation para hindi kayo umasa lang sa sabi-sabi. Bumalik tayo sa tanong na ito. Paano nga ba talaga umabot ng 10,000 piso ang pensyon kahit 45 na kayo? Ang sagot, mga kababayan, ay hindi ito mangyayari ng magic o biglaan. Kailangan ninyong simulan ngayon din ang pagsusuri sa inyong monthly salary credit. Kung kayo ay self-employed o voluntary member, tingnan ninyo kung kaya ninyong itaas ng unti-unti ang inyong deklarasyon hanggang sa maabot ninyo ang antas na sasapat para sa layuning pensyon. Gamitin din ninyo ang opisyal na pension calculator ng SSS sa kanilang website para makita mismo ninyo ang estimate batay sa inyong sariling numero. Hindi lang sa halimbawang ibinigay natin dito. Huwag din ninyong palampasin ang pagpapa-update ng inyong My SSS account. Marami sa mga pensyonado ngayon ang nahihirapan kapag oras na ng ACOP o Annual Confirmation of Pensioners dahil hindi updated ang kanilang record. Tandaan ninyo, ang ACOP ay hindi lang basta-bastang requirement. Ito ang nagpapatunay na buhay pa kayo at karapat-dapat pa ring tumanggap ng inyong buwanang pensyon. Kapag hindi ninyo nasunod ang deadline, posibleng masuspend muna ang inyong pensyon hanggang sa maayos ninyo ito. Kaya kung malapit na ang inyong ACOP schedule, huwag na huwag ninyong ipagpaliban. Para naman sa release schedule ng buwanang pensyon, karaniwan itong ibinibigay batay sa huling digit ng inyong SSS number o sa uri ng inyong benepisyo at direktang ipinapadala sa inyong UMAD card na naka-enroll bilang ATM o sa inyong napiling disbursement account sa pamamagitan ng DAEM sa May Tuldok SSS portal. Kaya siguraduhin ninyo na updated at aktibo ang inyong bank o UMID account para hindi maantala ang pagdating ng inyong pensyon. Mga kababayan, alam kong marami sa atin ang natatakot na huli na ang lahat na wala ng pag-asa kapag tumatanda na tayo. Pero gusto kong sabihin sa inyo ngayon, mula sa puso, hindi kailanman huli ang pagpaplano para sa inyong kinabukasan. Kahit 45 taong gulang na kayo, may pagkakataon pa rin kayong mapataas ang inyong pensyon basta't alam ninyo ang tamang hakbang at gagawin ninyo ito ng may disiplina at katapatan. Ang pensyon na ito ay hindi kawanggawa. Ito ay karapatan ninyo, bunga ng taon-taong pagpapagod at pag-aambag ninyo. Kaya't ipaglaban ninyo ito, alamin ninyo ang inyong mga numero at huwag hayaang malito lang kayo ng mga alingaw-ngaw o maling impormasyon. Kung natulungan kayo ng video na ito na maintindihan ang tunay na sistema ng inyong pensyon, i-share ninyo ito sa inyong mga kapamilya, kaibigan at kapitbahay na SSS o GSIS member din para sila rin ay magkaroon ng tamang kaalaman bago sila magbayad ng susunod nilang kontribusyon. At kung gusto ninyong mas madalas kaming makausap tungkol sa mga bagong update sa inyong pensyon, mag-subscribe na kayo sa channel na ito at i-on ang notification bell para hindi kayo maiwan sa bawat mahalagang balita. Salamat sa panonood, mga mahal kong lolo at lola. Ingatan po natin ang isa't isa at laging tandaan, hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Hanggang sa muli at sana ay makasama pa namin kayo sa susunod naming video. Mag-ingat po kayo palagi.